Hello, a blessed morning everyone. Maayong buntag sa mga Bisaya dyan. At magandang umaga po sa ating mga kapatid dyan. So, welcome po sa ating YouTube channel, God's Word, Our Daily Bread. Amen, praise God. So blessed to share Bible verse and one verse. Sabi nga yan, Our Daily Bread, di po ba? Dahil hindi lamang nabubuhay ang tao, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumutawi mula sa ating Diyos. Amen. So Matthew 4:4 po yun. And this morning, I would like to share the Bible verse mula po sa James 4, chapter 4, verse 6-7. At sabi po dito, but He give us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. 7. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Amen. By the grace of God, purihin ng Panginoon sa magang ito at sa buhay niyo ang bawat isa nakikinig nito. Napakabuti ng Diyos sa ating buhay at napakasarap, napaka-bless na mag-share ng Word of God through digital at kahit sa ganitong paraan na makapag-share tayo. Dahil minsan hindi natin nagagampanan ito, at least through digital at may makapanood nito, at least makapag-share tayo kahit isang verse po. So this morning, wala po sa kanyang salita sa scriptures, James 4, 6-7. Ano bang nagiging minsan maging problema ng isang tao? Di po ba pride? Minsan yung pride kasi isang way to block the blessings of God, no? Kaya minsan hindi natin nararamdaman ang presensya ng Panginoon dahil we are so pride ourselves. Di po ba? Isa niyang way na ang pride naging cause of sin sa ating mga buhay bilang tao. At sa tandaan po natin, si Lucifer ay naging pride sa kanyang sarili kaya nagkaroon siya ng jealous sa ating Panginoon. At anong ginawa niya, di ba? So, yun po ay naging isa sa mga way of sins, yung pride natin sa ating mga buhay, sa ating mga sarili. So, marami pong way of, marami siyang naging ang way of pride na sa isang tao makikita. Dahil we're so boasting sa ating mga sarili. Sa maraming aspeto po yan. Sa trabaho, sa position, di po ba? Sa ating mga achievements, ating mga iniisip, intellectual, yung mga, at sa ating mga success, even the rank, positions, talent, even the body, beauty, di po ba naging boast tayo minsan sa ating sarili sa ganong mga pamaraan. Kaya tatlong basic na temptation na may makita natin sa ating sarili. Ano po ba yun? Yung lust of the flesh. Di po ba yung una? Pangalawa, the lust of the eyes. Pangatlo is the pride of life. So yung pong tatlong bagay na yan minsan nagiging way of temptation sa ating pagkakasala. So, ano po ang mensahe this morning sa ating verse? Sabi po dito sa James 4:6-7, but He give us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but shows the favor to the humble. So, ang Panginoon po ay ayaw po niya sa mga taong mapagtaas at
pinagpala niya ang mga taong nagpakumbaba. So, ano po bang mangyari when we humble ourselves to God sa ating mga sarili? Sabi dyan sa una, God give us more grace. Di po ba? Amen. Praise God. Napakabuti ng Diyos dahil sabi nga dyan, ano yung mangyayari if we humble ourselves? Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Pagpalain po tayo. At yun po, at sabi dyan, kailangan nating, ano ba nating dapat nating gawin? We need to submit ourselves to God. At paano tayo magsasubmit sa ating Panginoon? Gawin natin yung nais ng Panginoon sa ating mga buhay. What God says, His will sa ating mga buhay araw-araw. Submit to God. Paano tayo magsasubmit sa Panginoon? We need to surrender. We need to repent, no? Sa ating mga nagawang pagkakasala, sa ating mga pagkukulang. Yun pong yun yung way of showing humbleness to our God. Kailangan hubarin natin yung pagkatao natin. Surrender natin sa Panginoon. Dahil siya yung naglikha sa atin. Siyang nagbigay ng lahat na mayroon tayo ngayon, mga kapatid. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, no? Grace niya ay nag-uumapaw. So, we need to claim natin yung sabi ng Panginoon dyan, yung favor niya kung tayo yung magpapakumbaba sa ating sarili. Sabi din niya dyan, after we submit ourselves, then God resists the devil. So, kailangan natin lumayo sa mga bagay na hindi kaya, like temptation o mga gawain ni masama. Yung tatlong bagay na yon na kung saan lust of the eye, the lust of the flesh, the pride of life. Kung kaya po natin iwasan, no? Kaya lang hindi po natin kaya pag wala sa atin ang Panginoon. Kaya we need to be humble and submit to God, ourselves to God, mga kapatid. So, we need to, ano pong gawin natin? Ano yung ma-apply natin dito sa kanyang mga salita? Sinasabi dito sa James 4:6-7. We need to submit yourselves, no? God resists the devil, and He will flee from you. At ang Panginoon ay lalapit sa atin. Kung gagawin natin magpakumbaba at lumalapit sa Panginoon, if we submit ourselves to God, no? At iwasan natin yung mga bagay, yung tatlong bagay na yon, no? Yung tatlong basic of temptation sa ating pang-araw-araw, ay ang Panginoon ay nandyan, lalapit sa sayo. Kaya kapatid, this morning, it's encouraging you na we need to humble ourselves to God. So, we need to, sabi dito sa draw near to God, tayo lalapit sa Kanya. Kung basahin mo po tuloy-tuloy yan, yung 8, 9, 10. No? Draw near to God, tayo lalapit sa Panginoon. Kung paano tayo lalapit sa Panginoon. Marami pong paraan. Di po ba? Ay yung pag-attend natin sa gawain, pag-attend natin sa church, pagsamba, pagbabasa ng kanyang mga salita, at pakikinig ng kanyang mga salita through the Bible. Marami po ngayon. Through digital, marami po, kapatid. Kaya wala pong kadahilanan na bakit. Wala pong reason na hindi ka makapagpasa o karinig ng salita ng Panginoon. Dahil marami pong ways ngayon na binigay sa atin ng Panginoon. That's the grace of God. Mapalat through digital, itong gadget, di ba? Isa sa mga blessings na binigay sa atin ng Panginoon. Pangalawa, sabi dito, let the Holy Spirit show things
that you are doing wrong. So, hayaan natin yung banal na espiritu, no, na siyang kumilos sa ating buhay, na kung saan, kung ano yung conviction sa ating mga ginagawang pagkakasala, pagkakamali. That's the Holy Spirit working on us. Kasi pag mali yung ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng conviction sa ating mga sarili. At yan ay mararamdaman po natin yan, kapatid. We need to purify our hearts. No? Minsan, yung puso natin, we need to purify, sabi dito. Yung motives, yung thoughts, yung mga desire natin, yung mga imagination, minsan doon tayo natitisan. We need to repent, mga kapatid. Kailangan natin surrender yan sa Panginoon. And we need to, paano natin gagawin? We need to, confess to God, parang magsisisi tayo sa ating mga nagawang pagkukulang, pagkakasala. And then, bakit kailangan natin have a humble heart? Di pa pag mayroon tayong mga kasama or minsan may encounter na masyadong boast, masyadong mataas, yung pride, yung kanina nabanggit ko, yung position or ano pa man yung sitwasyon na isang tao na masyadong mapagtaas. Di pa ba talagang hindi mo magugustuhan? Ganun din ang Panginoon sa ating mga buhay ngayon. If we are so boasting ourselves to God, no, kung lagi tayong naging self-centered sa ating mga sarili, lagi nating tinataas yung mga sarili natin, tandaan po natin, God, He is a jealous God. No, sa nais ng Panginoon, siya lamang ang maging sentro ng ating buhay. Nais siya maging God, He wants us to be put first God sa mga gagawin natin. Di po ba? Whatever we do it for the glory of God, mga kapatid. So, itong verse na ito, James 4:6-7, it's about how we humble ourselves. So, napakaganda po. I hope this morning, at least we give you a glimpse of encouraging sa iyong mga buhay, kapatid. Kahit sa ganitong paraan, at makapag-share tayo ng salita ng Panginoon. Ano man po ang ating sitwasyon ngayon sa buhay, I'm encouraging you that we need to be humble ourselves. Kahit ano pa man ang sitwasyon natin. Minsan, we're so down, we're so anxious, we're so hindi nahihirapan tayo. Minsan, di po ba? And dumating tayo sa point na parang gumagawa tayo ng mga desisyon na hindi kaya. And that's sometimes we are so pride ourselves to God. Hindi natin hinayaan yung pagkakataon na tayo lalapat sa Panginoon. Dapat yung mga sitwasyon natin, minsan tayo nahihirapan, yun yung opportunity that we need to draw near to God, lalapit sa Panginoon. We need to talk to God. Like we have daily devotion. I'm sure mayroon po tayo niyan kung talagang tayo nananampalataya sa Panginoon. Every day we need to have devotion, daily devotion to our God. We need to talk to God kasi yun ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. It's the way of humbleness, humble ourselves to God. At actually, at napakaganda po ang verse na ito, at basahin niyo po hanggang 8, 9. So, dito lang po tayo magtatapos sa ating Bible verse today, our daily bread, mga kapatid. At maraming salamat po sa iyong pag-visit, pakikinig sa ating share, our daily devotion, the Word of God. At least, kung saan man po kayo ngayon sa iyong sitwasyon ng buhay, I pray and blessings of God
God is with us, mga kapatid, through the Holy Spirit. He will guide us. He will protect us. Hindi niya tayo pababayaan. All we have to do is be humble also to God. Tayo lalapit sa Panginoon, magpakumbaba. Sabi nga niya dyan, He will bless us if we humble ourselves to God. Kung tayo lalapit sa Panginoon, siya lalapit sa atin. He will draw there to us. He will help us. He will guide us. He will protect us. He will provide us lahat ng ating pangailangan. And maraming salamat po. Marami pa po tayong may share sa mga salita ng Panginoon. Abangan po natin sa mga susunod na araw at I pray that you will be safe. Saan po kayo? I pray that God will touch you through the Holy Spirit, kapatid. At I pray that every members of your family, blessing upon blessing. At be still into God. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. We need to pray, lalapit sa Panginoon, at magpakumbaba. Maraming salamat po. A blessed morning sa buhay ng bawat isa. Have a nice day po. Thank you.